Sa mga nagre-request nito guys, maraming salamat sa inyo dahil sa kaka-comment nyo na pagbigyan ako dito sa 361 degrees Helios. May mga nag-review na nito at sabi nila mas malambat daw ito sa ASIC Nova Blast 5 at parang katulad daw ito ng ASIC Nimbus. Hindi ko pa nasubukan yung mga sapatos na yan guys, pero tingnan natin kung ano magiging performance nito kapag naitakbo ko na ito. Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng official store ng 361 degrees para i-test at gawan ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review. At lahat ng sasabihin ko dito ay based sa experience ko. So bago natin pag-usapan ito, baka pwede mo naman i-like yung video ko. Pa-subscribe naman ako. Wala naman ba ito, malaking tulong ito sa channel ko. Maraming salamat po. Clarify ko lang guys, yung nakikita kong 361 degrees Helios dito sa YouTube ay hindi katulad nitong nire-review ko ang upper. Magkaiba ang kanilang upper design. So wala akong nakitang details kung ano ang upper material nito sa kanilang advertisement. Magbe-base na lang ako sa experience ko sa 361 degrees na mga nire-review kong sapatos. Yung upper nito guys ay parang yarn ang material na twisted ang pagkagawa sa kanya tapos parang makapal. Tingnan nyo guys oh. Itong kulay gray na to guys ay reflectorized. Dito naman sa toe cap niya, medyo makapal na malambot. Itong design naman na to guys ay naka-imbus na medyo matigas. Nandito yung pangalan na Helios. Parang may nakalagay na foam. Dito naman ay reflectorized na mahaba. Dito sa kabilang sidewall, walang naka-imbus yung design. Flat lang. Napansin ko lang guys dito sa may toe box, masyadong dikit na dikit yung tela, yung pagkatay sa kanya. Nababawasan nito yung pagiging breathable nitong sapatos. Pero bumawi naman sila dito sa design na to kasi awang na awang yung kanyang tela. So dito sisingaw yung init dito sa loob ng sapatos. Ang good thing naman dito sa dikit-dikit na tela na to, hindi basta-basta papasok dito yung maliliit na bato. Pero pakaramdaman ko pa rin yung paa ko kung iinit gamit ito. Meron itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lacing holes. Bakit ko ba sinasabi palagi yung numbers ng lacing holes? Napaka-importante ba nito? Yes, napaka-importante nito kasi kapag marami yung lacing holes, yung pinaglalagyan ng sintas, mas nasisecure natin yung paa natin dito. Lalo na yung panghuling butas na to. Kung dumudulas yung heel mo dito, magagawan mo ng paraan, mako-customize mo yung pagtali mo dito sa pamamagitan nitong huling butas na to para mailak mo yung heel mo dito para hindi dumulas. Yung tang naman niya guys ay sakto lang yung lapad, tapos sakto lang din yung haba para sa akin. Hindi mahaba at hindi naman maiksi. Tapos malambot, meron akong nararamdaman na manipis na foam. And then yung material niya ay parang breathable mesh. Tingnan nyo guys oh. Na may nakalagay na 361 degrees Helios. Yung kanya namang sintas ay parang mahaba, tapos mayroong maliliit na bilog sa gilid. So para ito sa hindi basta-basta mawawala yung pagkaigpit natin dito. Dito naman guys sa collar lining niya, medyo makapal yung foam na malambot. Tapos meron ako nararamdaman na heel counter. So pag-usapan naman natin guys ang midsole nito. Guys, wala akong ibang nakitang details sa midsole nito kundi yung nakalagay sa kanyang primo. Pati dun sa advertisement nila, wala akong nakitang details kung gawa ba ito sa supercritical or sa EVA. Pero kapag kino-compress ko naman ng ganito guys, pinipisi ko ng ganito, malambot naman siya. Tingnan natin kung flexible. Flexible naman dito sa may bandang toe box, dito sa may forefoot. Palatandaan na malambot. Wala din ako nakitang details guys kung gaano kakapal yung forefoot nito at yung rear foot nito. So subukan natin kuha ng estimated na sukat. Dito sa forefoot nakakuha tayo ng 34.2 mm. Kapain ko lang dito guys sa rear foot kasi parang masyadong mataas. So dito sa may bandang primo, extended na midsole nito. So parang nakalubog ng konti yung heel natin dito. So dito ako magsisimula ng sukat sa baba ng primo. 40.2 mm. So meron itong estimated na 6 mm drop.
Pagdating naman guys dito sa rubber outsole niya, tinawag itong heart na nagbibigay ito ng strong grip, non-slip at wear resistant. Kapag tinitinan ko naman siya guys, makapal siya. Okay na okay ito sa pang daily running. Tingnan nyo guys oh. So balikan nyo itong video na to kasi itatakbo ko to ng 21 km. Tingnan natin kung mabilis mapudpud. Dito sa kabila. Kapag tinitinan ko siya ng ganito guys, ang aggressive niyang tingnan kasi ang taas ng curve nitong rocker. So papakaramdaman ko to kung aggressive din itong itakbo. So tingnan natin guys ang insole nito. So ito ang insole niya. Makapal, malambot. Tapos merong support dito sa arch, dito sa heel, pa-curve, naka-emboss dito, malambot. Soft, yung nararamdaman ko. Doon sa nakikita kong 361 degrees Helios dito sa YouTube, may nakalagay na Ortholite. Pero dito, wala sa kanya nakalagay na Ortholite. Ang nakalagay sa kanya, 361 degrees running. So, timbangin natin ito kung ilang grams ito sa size ko. So, ito ay tumitimbang ng 239 grams sa size ko. Magaan itong sapatos na ito. So, tara, itakbo na natin to sa half marathon. Yung rutang tinakbuhan ko ngayon gamit ito ay merong uphill at downhill. So, 21 km, oras, 1 hour and 58 minutes. Average pace, 5 minutes and 38 seconds. Max pace, 4 minutes and 26 seconds. Average SR, 147 BPM. Pag-usapan muna natin ng fitting nito sa pako. Hindi maluwag, hindi masikip, saktong-sakto lang. Sa tingin ko, pwede ito sa medyo malapad na paa, normal na lapad na paa, sa naroong paa at medyo matabang paa. Kung mataba yung paa nyo o malapad at gusto nyo itong gamitin, gamit kayo ng medyo manipis na medyas para hindi kayo masikipan dito. Stretchable naman kasi yung upper layer nito, so sa tingin ko, pwede rin ito sa inyo. So sukatin natin guys yung insole nito kung gaano kalapad. So dito sa pinakamalapad, nakakuha ko dito ng 3.5 inches dun sa pinakamalapad. Dito sa forefoot yan. Tapos dito sa heel, 2.4 inches. So yan ang size sa size 7. Guys, paliwanag ko lang sa inyo kapag mas malaki pa yung sapatos nyo dito, halimbawa size 8 kayo, size 9 kayo, size 10 o size 11 kayo, mas lumalapad pa yung sapatos. Dahil dun sa tinatakbuhan ko, merong gumagamit itong X-Step 2000 KM 3.0. Medyo matangkad siya kaysa sa akin, mga 5'7 to 5'8 yon. Tapos napansin ko yung sapatos niya ay malaki tapos malapad. Doon ko na-realize na kapag ang size ng paa mo ay malaki, malaki din yung sapatos, malapad din. Pagdating naman guys sa sizing nito, ito ay true to size. Sa 21 km na takbo ko dito, napakalambot ng nararamdaman ko sa midsole nito. Masasama ko ito sa category na super lambot na sapatos. Meron din ako nararamdaman sa midsole nito na response pero hindi siya ganong kalakas. Parang ganito guys, kapag tumatapak yung paa ko sa ground, dahan-dahan ding napipress yung midsole tapos dahan-dahan din pabalik. So parang niyuyug-yug. May konting delay yung response ng midsole nito dahil yon sa pagiging malambot ng midsole. Napaka-stable din itong itakbo. Hindi ko nararamdaman na gumigewang yung paa ko o dumudulas yung paa ko sa loob ng sapatos kahit nasa papalikong kalsada. Ang isa pang nagpapa-stable dito ay yung kanyang design ng midsole. Malapad. Kapag ikaw ay supination, nagsusupination ka,
pag bumagsak siya ng ganyan, masasalo niya yung load ng paa mo. So, pag tapak mo ng ganyan, magiging flat na kaagad. Tingnan niyo naman guys, oh, ito yung gilid ng sapatos dito sa upper. Tingnan niyo yung angat to, parang ganyan kakapal yung angat sa sobrang lapad. Pag naman nag-over pronation ka, yung bagsak ng paa mo pag ganun. So, salong-salo din yung load ng paa mo. Tingnan nyo guys, oh. Ganyan din kakapal. Tapos, kung nag-heel strike ka, tingnan nyo yung design dito sa heel. Sa heel part. Pag ganun. So, pag tapak, tapos biglang papasok ng ganito, mapiprevent niya dito. So, salong-salo yung load. Dito rin sa nagsusupination na heel striker. Ganon din yung design. Pag ganon, salong-salo din niya yung load ng paa mo. Guys, hindi ito stability shoe. Neutral shoe pa rin ito. Maganda lang yung pagka-design ng kanyang midsole para sa pagiging stable. Pagdating naman guys dito sa rubber outsole niya, makapit naman sa kalsada. At ito na ang nangyari sa rubber outsole niya pagkatapos kong itakbo ng 21 km. Dito, walang gas-gas. Tapos dito sa may gilid, dito sa may heel ay may konting-konting gas-gas. So para sa akin, durable yung rubber outsole nito. Hindi lang yan guys ang gusto kong ipakita at pansinin nyo. Kahit na super lambot ng midsole nito, wala pang bitak-bitak ang midsole. Dito sa kabila. Maganda ba yon? Maganda yon dahil sa tatagal yung sapatos na to. May mga super lambot na midsole na nakukumpermiso ang tibay ng midsole. So, unang takbo mo pa lang, makikita mo na yung bitak-bitak na malalaki dito sa midsole. Dahil sa walang bitak-bitak yung midsole nito, so unang 21 km na takbo ko dito, kahit super lambot ng midsole nito, masasabi ko na durable din ang midsole nito. Sa 21 km na takbo ko dito, hindi ko nararamdaman yung midsole nito na dumadapa na o flat na, wala nang malambot. Malambot pa rin yung nararamdaman ko. So, ibig sabihin, sa tingin ko, aabot ito ng 42 km to ultra. Pero kung mabigat ka, pwede pa rin itakbo hanggang ultra kasi medyo makapal naman yung midsole nito. So, itong sapatos guys ay pwede natin gamitin sa easy run, long run, recovery run. At kung naghahanap ka ng comfortable na sapatos na malambot na gagamitin sa race day, isa ito sa marirecommend ko sa inyo. At kung halimbawang nagbibuild ka ng mileage, isa ito rin sa marirecommend sa inyo na gamitin sa pang-araw-araw na takbo nyo. Pwede ba natin gamitin to sa speed run? Yes, para sa akin, pwede natin to gamitin sa speed run kasi magaan itong sapatos na ito. Nung pumikap ako kanina ng mabilis na pace, nakapick up naman ako kagad ng mabilis na pace kasi gawa nitong rocker, itong curve na to masyadong mataas. Parang nagpupurpot na bagsak ng paa ko. Pero kung may mas magaan kang sapatos kaysa dito, yun ang gamitin mong pang speedrun. Pero kung wala, boots din ito. Tungkol naman guys sa strike pattern nito, pwede ito sa forefoot at midfoot. Sa mga heel striker na nag-aaral mag midfoot, pwede nyo itong gamitin. At pwede ito sa mabibigat na nagsisimula pa lang sa pagtakbo dahil meron itong sapat na shock absorption para sa ating paa at tuhod. So pag-usapan naman natin guys yung hindi ko nagustuhan at nagustuhan ko dito sa sapatos. Unahin ko na dun sa nagustuhan ko. Unang-una, ang comfortable nitong gamitin, ang sarap niyang itakbo. Napakalambot nitong sapatos. Nag-enjoy talaga ako sa pagtakbo ko. Secure at nakalak ng maayos yung paa ko habang tumatakbo dito sa upper layer niya. Hindi ko naman nararamdaman na dumudulas yung heel ko dito sa heel counter niya. Hindi ko rin naramdaman na uminit yung talampakan ko, yung paa ko dito sa loob ng sapatos. Kahit na dikit-dikit yung pagkatay dito. Breathable pa rin siya. So itong sapatos guys ay gagamitin ko sa long run at LSD. Ang hindi ko lang nagustuhan sa sapatos nito guys ay yung kanyang sintas. Medyo matrabaho kasi kapag nilalak. Parang ganito guys. Kapag hihila ka dito sa taas, pag hihigpit ka, hindi sumasama itong nasa baba. So kailangan mong isa-isahin sa paghigpit mula dun sa baba, pataas. Para humigpit ng gusto. Pero kapag nahigpit naman, nakalak naman talaga siya. Hindi siya lumuluwag. So, yun lang muna guys ang masasabi ko sa sapatos na ito. Nga pala guys, ito ay nasa 4,000 plus. Kapag lalagyan nyo ng voucher, nasa 3,000 plus. Kung interested kayo, ilalagay ko sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa panonood at run safe po.